Commodore Tariela. If you have, do you have any statement to make? Yes, Mr. Chair. I Okay. prepared the presentation. Okay, let us proceed with the presentation. Afterwards, the first to interpolate will be Congressman Ernest Junicio. Mr. Chair, can I proceed? Pakilapit lang po yung mikropono. Mr. Chair, can I proceed already? Yes, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Sa loob po ng 2 taon, nagsimula po ang ating administrasyon sa pagpapublicize ng mga insidente na nangyayari sa West Philippine Sea, ay nakita po natin ang mataas na bilang ng pagtaas ng fake news and disinformation and misinformation pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Sa loob po ng 2 taon na inanalyze po namin ang mga fake news, peddlers, and trolls na nagpapakalat ng maling informasyon. According to our analysis, we can actually came up with 3 levels of fake news purveyors in terms of social media platforms. The first one is what we call the initiators. Ito po ang mga kilala po nating social media influencers na nagbibigay ng maling impormasyon pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. On the later part of my presentation, I will discuss what are those information that they are using to counter the factual narrative of the Philippine government. At the same time, the initiators have high number of followers. Marami po silang followers sa different social media platforms, whether sa X, sa Facebook, sa Instagram, or sa TikTok. Sila po ang kinikilala nating mas known figure pagdating sa pagpapakalat ng maling impormasyon. We call them initiators because if we're going to trace the misinformation and fake news about West Philippine Sea, sila ang pinakaunang mga tao na nagpakalat ng maling impormasyon na to. The next level is what we call the disseminators. Gaya po ng sinabi ni Kabayan Noli de Castro, marami po tayong trolls sa social media na soulless account. Alam po nating wala silang totoong identity, newly created ang account, but these disseminators are being used by the initiators to spread this initiated information na mali. Sila po ay walang kilalang known network, but they are used only to spread this misinformation and fake news about the West Philippine Sea. And then the third one is what we call the reposters. Ito po mga reposters ay kapwa po natin mga Pilipino. Maaaring sila po ay sumusuporta lamang kay initiator o meron silang sinusuportahan na politiko na umaayon dito sa narrative na ito na mali naman. And then the last level is what we call the general public. The general public is actually the victim of the disinformation and fake news in the social media. Dahil po sa mga maling impormasyon na ito na ipinapakalat sa West Philippine Sea, ay nahahati po ang opinyon ng ating mga kababayang Pilipino. Minsan po naniniwala silang walang West Philippine Sea, minsan naniniwala silang tayo ay inuudyukan lamang ng Amerika, minsan sila ay naniniwala na ang gobyerno mismo ang gumugulo pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Next slide, sir. Ngayon, ang tanong po ay who are these initiators? No? Gaya po ng sinabi ko kanina, the initiators are the ones who start the conversation. They are the ones who spread the initial fake news and misinformation. At ang account nila ay may mataas na bilang ng follower. At most of the time, the initiators are known or recognized na social media influencer. At ang posting nila sa social media are always publicly posted. Hindi po ito nalilimit lamang sa kanilang mga followers or friends. Intentionally, their postings are made public so that it can be easily shared ng kanilang mga disseminators at ng kanilang mga followers. Next slide. The initiator social media lines. Over the course of time and analyzing the lines of these initiators who spread fake news in the West Philippine Sea,
it can actually be divided into 6 parts. Ang una sa lahat is yung sinasabi nilang, we do not have legal basis in our fight in the West Philippine Sea. Ilang beses na po nating narinig yan. Later, I will discuss all of this, how they make use of these lines as a way for them to mislead the Filipino people. Second, ang West Philippine Sea ay hindi natin primary concern. Ito daw ay hindi dumudugtong sa sikmura ng ordinaryong Pilipino, kung kaya't ang ordinaryong Pilipino ay hindi dapat makialam sa isyu ng West Philippine Sea. Pangatlo, Philippines is one escalating the tension in the West Philippine Sea. Sinasabi po nila na ang Coast Guard or BFAR or other agencies of the government are the ones responsible for the escalation of tension in the West Philippine Sea. At ang pang-apat po is the fear-mongering, ang pananakot po sa ating mga kababayang Pilipino na kapag patuloy nating tinindigan ang laban natin sa West Philippine Sea, ay magkakaroon po ng gera. At ang panglima po, ang Philippines is only dictated by the United States. Ilang beses na rin po nating narinig ito na ang nangyayari sa West Philippine Sea ay galing lamang po sa pag-uudyok ng Estados Unidos. And the last part is that the West Philippine Sea spokesperson, kasama ko po si Jonathan Malaya at ang iba pong mga akademya na dumidepensa sa paninindigan natin sa West Philippine Sea, has always been a victim of disinformation and fake news. Next slide, sir. For their line na we do not have legal basis, paulit-ulit po nilang sinasabi na ang West Philippine Sea is just a fiction. Ito po ay gawa-gawa lamang daw nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino at wala naman daw po tayong basihan. Secondly, they always downplay the 2016 Arbitral Award. Hina-highlight nila na despite of the 2016 Arbitral Award, which is internationally recognized as a landmark victory for the Philippine government, they always downplay this, saying it is very difficult for this current administration to get the support of the international community because it cannot be reinforced. The second one is, we're the one escalating the tension. Kung makikita po natin ang mga posting ng mga tao na to, lagi nilang ang sinisisi ay ang Philippine Coast Guard. Kami daw po ang bumangga sa China Coast Guard. Kami daw po ang dahilan kung nagdala ng mga isda doon, kaya nagkaroon ng gulo sa Baho de Masinloc. Instead of criticizing the aggression and unlawful activity of the Chinese Coast Guard, Philippine Coast Guard po ang nilalagay nila sa kanilang mga posts trying to distort the reality of what's really happening in the West Philippine Sea. Next slide, sir. At ang narrative na ang Pilipinas po ay inuudyukan lamang ng Amerika. Ito po ay paulit-ulit din nilang sinasabi, ang West Philippine Sea ay gawa-gawa lamang daw po ng Amerikano. Ang Amerika din daw po ang nagdikta ng naratibo natin pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. At ang kanila pong favorite line, the transparency initiative of the Philippine government is actually dictated by Mr. Ray Powell, na paulit-ulit din binabanggit ni Mr. Mark Lopez sa kanyang social media posts. And then the next one is, West Philippine Sea spokesmen are pro-US and accepting bribes. I have been a victim of disinformation and fake news. Sinabi nilang CIA ako, sinabi nilang pro-US ako, sinabi nilang pumunta ako sa bahay ni Speaker at meron daw akong 3 black bag. Sinabi rin nilang tumatanggap ako ng $4 million as part of my talent fee sa US Embassy. Panglima po, WPS is not our primary concern. They are confusing the Filipino people by saying poverty is the main issue of the Filipino people and not the West Philippine Sea. Kanila pong binibigyan ng confusion ulit ang mga kababayan natin para sabihin they should not care about our fight in the West Philippine Sea. And then the last one, sir, is fear-mongering. There will be war. Ilang beses na po nating narinig ito sa ating mga social media trolls. Sinasabi nilang kapag patuloy na pinanindigan ang ating laban sa West Philippine Sea, ay maraming mamamatay na Pilipino, hindi kaya ng Armed Forces of the Philippines na tindigan ang pakikipaglaban sa China. Pero simula po na naging Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, for almost 3 years now, he has been standing firm of not surrendering a square inch of our territory to any foreign power. Pero wala naman po tayong digmaan na naririnig pa.
And then